At hindi nga ako makapaniwala na nakagawa tayo ng soft pandesal dito sa air fryer. Grabe, lambot. Sa malaking bowl, kailangan na maglagay tayo dito ng lukewarm water, sugar, at instant dry yeast. Haluin lang natin, takpan, at wait lang tayo ng mga 5 minutes. At kapag nag-bloom na ng katulad nito, ilagay na natin yung daras pang mga ingredients. Naglagay lang ako dito ng powdered milk, sugar, at ng ating bread flour. Kung wala kayo nito, pwedeng all-purpose flour. Gamit ang malinis na kamay, ay haluin lang natin ito. Ito nga pala mga measurement natin ay eksaktong-eksakto na guys. Kaya huwag na kayo maglalagay pa ng additional pang tubig. At kapag nga nag-incorporate na yung ating ingredients na hinahalo, ilagay na natin ito sa ating flat surface. Nakalimutan ko yung ating asin. Anyway, dinagdag ko na lang dito at nalagay ako ng softened butter. Again, kailangan natin ito masahin for at least 12 minutes. Kung gagamit naman kayo ng mixer talaga, ay kailangan lang natin ito masahin ng mga 7 to 10 minutes. Ang tawag dito ay window pane. Dito natin malalaman kung okay na ba yung development ng ating gluten dito sa ating dough. Kapag hindi pa siya soft na katulad nito at hindi pa siya masyadong stretchy, ay kailangan pa talaga natin ito masahin for at least 3 more minutes. Takpan at make sure na nakalagay ito sa warm place para mas mapadali ang pag-double in size na ating dough. After na ito lumaki ay hindi ko na ito minasa pa, pero gumawa lang ako dito ng log or baston at hindi ko na nga nasukat pa kung ilang length yung nagawa natin, pero hinato ko lang ito sa 9 pieces. Kung ayaw nyo naman yung ganitong klaseng procedure, pwede kayo gumawa ng parang pizza style na cutting. Huwag nyo na lang ito galawin right after nyo ito ihaon sa inyong bowl. Directing nyo lang itong ikat at cut this to 9 to 12 pieces. Syempre, ang pandesal hindi kompleto kung wala itong breadcrumbs. Ang breadcrumbs na ginamit ko dito ay yung pino, at kung wala naman kayo nito at kung meron lang kayong panko breadcrumbs o yung malalaking butil, pwede nyo naman iyon i-grinder. Nilagay ko lang ito dito for 15 minutes, hindi pa ito naka-on ha, para lang mag-rise ng konti. Okay, now, dito sa ating baking ay 160 degrees Celsius, iset natin ito ng 20 minutes. Hindi na natin ito kailangan i-preheat, lahat naman yan automatic na dito sa air fryer. Alam ko na nanonood kayo hanggang ngayon, paki-comment naman taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakakarating yung ating video. Grabe, lambot. Kain po tayo. Diba? Hanggang bukas na to, ilalagay ko siya syempre sa papel para ma-conserve yung freshness kahit pa paano ng ating pandesal. Hindi siya masyadong matamis. Tamang-tama lang. Bye!